Hello guys! Mega mega love shoutout po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa aking mga viewers sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po si Kapitana ni Heights. Ang magbibigay naman po ng reaksyon dito po sa kahilingan ng mga Jomcar supporters. Ayan, no? So, ito yung pinakamainit at pinag-uusapan ngayon, no? Dito sa YouTube or sa community ng Kalingap, lalong-lalo na po sa mga Jomcar supporters. Ito nga po yung issue ngayon kay Kalingap Jomar, no? Ang collab team ni Bibi Carla na meron daw po itong girlfriend. Ayan. So, unang-una sa lahat, shout out sa mga Jomcar supporters dyan, no? So, eto nga guys, no? Parang napaka-big deal, no? Napaka-big deal po itong issue na to na nagkaroon na ng meron daw girlfriend si Kalingap Jomar. So, since collab team ito ni Bibi Carla, at nakita naman natin kung gaano ka-sweet yung kanilang love team, no? Pero, unang-una sa lahat guys, no? Isipin po natin na yung love team ng Kalingap ay scripted, no? Scripted po yan. Kung ano man po yung mga ganap-ganap dyan sa kanilang mga episode ay scripted po yan, or kumbaga yun po ay naayon sa script na ginagawa ni Kalingap Rob as director din, no? So, yes, no? Nakikita natin kung gaano sila ka-sweet, talagang kinikilig yung mga supporters, hanggang sa minahal na talaga sila ng mga supporters, lalo na itong mga sponsors na to. Nakitang-kita naman, tested and proven, kung gaano talaga kamahal ng mga sponsors na lahat-lahat binibigay nila. Siguro kapalit na lang na rin siguro doon sa mga kasiyahan na naibibigay po ng Jomcar, no? So, ako para sa akin, yes, no, na nasa isip ko yan na scripted love team, but then hindi rin po imposible na magkakaroon ng tawag dito, na mahuhulog yung loob ni Bibi Carla kay Kalingap Jomar, at mahuhulog din ang loob ni Kalingap Jomar kay Bibi Carla. Pero sa ngayon po is love team sila, no? And nakikita natin na talagang parang MU na sila, or meron silang mutual understanding. But then, para kasi sa akin, if ever na ma-inlove sila sa isa't isa, private life na nila yon. Kumbaga, andito tayo sa social media as love team lang yung napapanood o hinahangaan natin sa kanila, no? And then, wala pa naman, no? So far, wala pa namang pag-aamin, wala pa namang confirmation na talagang sila po ay in relationship na, no? Kahit pa sabihin nating MU na sila, no? So, kahit nga po meron na silang relasyon, siguro naman, no? Kung merong unang-unang magre-react dyan, ay yun po ay si Bibi Carla. Pero para kasi sa akin, parang hindi naman Nakikita ko kasi, alam nyo kasi minsan sabi nga nila is action speaks louder than words. So nakikita ko naman doon sa galawan ni Jomar na parang hindi naman siya yung tipo ng tao na parang lulukuhin niya si Bibi Carla. In the first place, si Bibi Carla kasi sabi ko nga sa inyo, tingin ko sa kanya, siya yung moderno na talagang Pilipina na naandyan pa din sa katauhan niya yung pagiging conservative. And isa siyang nakikita ko din sa kanya yung pagka-wife material niya. So siguro kung merong isang tao magkakagusto kay Bibi Carla kagaya ni Kalingap Jomar, hindi ka nahanap ng iba no? Kumbaga maging kontento ka na. Kaso lang, sa stage po kasi ngayon ni Kalingap Jomar at ni Bibi Carla, wala pa naman po silang commitment, no? So siguro, may kalayaan naman po silang dalawa kung sino yung mga taong gusto nilang makakasama, sino yung mga tao gusto nilang maging kaibigan, and they are free and they have the rights naman na makipag-interact sa ibang tao. So, sa kalagayan ni Kalingap Jomar, dahil hindi naman natin maipagkakaila na may pangalan na rin siya, sikat siya ngayon sa Kalingap, so marami talagang babaeng hahanga sa kanya, no? At hindi po talaga maiwasan na minsan pag pumunta ka sa isang lugar, may mga fans po talaga na hihingi ng yakap, hihingi ng halik, hihingi ng pa-picture, diba? And minsan di natin maiwasan guys, may mga supporters talaga minsan na very clingy, 'di ba? So, kumbaga, baka nagkaroon lang ng time na merong nakasama si Kalingap Jomar, or sabihin natin na meron siyang mga close friends, no, na baka na misinterpret lang, no?
Kasi si Baby Carla, hindi siya masyado, although na sabihin natin sikat, pero hindi kasi siya yung tipo na talagang, tawag dito, yung maghahala ba, no? Kumbaga, lumalabas din siya, especially kung may mga activity or may mga event yung kalingap, and then kung meron silang mga grupo-grupo, kumbaga group of friends. Pero, hindi kasi, iba kasi yung nakita kong personality ni Baby Carla, hindi siya masyadong, tawag dito, hindi siya masyadong open talaga in public. Unlike kay Jomar, nakita nyo man si Kalingap Jomar na very jolly siyang tao. Very, ano siya, very friendly, no? Very friendly. But, if ever na mayroon talagang girlfriend si Kalingap Jomar, siguro, no, wala tayong magagawa doon kasi choice na yun buhay niya yun 'di ba? As long as nagagampanan niya yung papel niya bilang love team sa Kalingap, no? At saka siguro naman din natin alam, malay natin meron silang pag-uusap ni Baby Carla, 'di ba? Meron silang kung ano man yung naging agreement nila, 'di ba? Kasi unang-una sa lahat, kung meron girlfriend si Kalingap Jomar, alam ni Baby Carla yon, imposible na hindi sasabihin ni Kalingap Jomar yun, no? Ngayon, kung na-misinterpret lang ng mga tao na meron siyang girlfriend, siguro naman may assurance naman si Kalingap Jomar na binigay kay Baby Carla. Pero ako kasi, nag-stick ako doon sa nag-stick ako doon sa pagiging love team nila 'di ba? Kaya sabi ko nga, if ever na magkaroon talaga sila ng serious relationship, private life na nila 'yon, buhay na nila 'yon. No, doon naman sa mga fans, 'di ba? Siguro sa isang taon mahigit na pagsuporta ninyo sa Jomcar, ay siguro kahit papaano nakilala nyo na yung personality ni Baby Carla at personality ni Kalingap Jomar, no? So, alam niyo minsan mahirap kasi magsalita na walang prueba talaga, as if, sabi ko nga, baka way lang yon ng ibang mga bashers dahil kitang-kita naman po natin guys kung gaano ka sikat ang Jomcar, kung gaano kadaming mga supporters, kung gaano ka galante, no? Very generous talaga yung mga supporters sa sponsors ng Jomcar, na kung saan pwede talagang kaiinggitan ng ibang mga grupo, no? Pero sabi ko nga, baka isa yon sa way na para ma-provoke si Jomar, or para isa din yon sa mga way na para ma-trigger din si Baby Carla na umamin silang dalawa kung ano talaga meron sa kanila, 'di ba? Kasi wala pang confirmation. Pero sabi ko nga, tingnan nyo sa body language, action speaks louder than words, di ba? So, yun lang, no? Kung talagang maging sila, di mas okay, di ba? Mas lalong maging masaya yung mga supporters, di ba? And, wag kasi natin, guys, masyadong higpitan. Wag tayong masyadong, hindi porket supporters tayo, hindi porket sponsors tayo, ay makarapatan tayong pangunahan kung ano yung magiging desisyon nila, or pangunahan kung ano yung magiging buhay na gusto nilang tahakin, di ba? So, bigyan natin sila ng kalayaan, bigyan natin sila ng space, 'di ba? Ang importante, kung bakit tayo sumusuporta sa Jomcar, kasi gusto nating maging masaya, no? So, as long as ginagawa nila yung ang role nila bilang love team, at as long as napapasaya yung mga supporters, wala naman silang nilalabag sa batas ng Pilipinas, at wala naman silang nilalabag sa batas ng YouTube, 'di ba? So, ano pa guys, no? Yes, alam ko naman na yung mga supporters sobrang generous, sobrang mahal na mahal sila, which is kung nakikita natin yung preparation ng future nila is talagang ginagawa na ng mga supporters, because they are expecting talaga na magiging forever na itong dalawa. But then, hindi po natin masasabi yung panahon, di ba? Meron nga po dyan, ikakasal na lang, naghihiwalay pa. Meron nga po dyan, bagong kasal pa lang, naghiwalay na, no? So, hindi po natin masasabi. Talagang, ang pagkakataon lang po talaga ang makapagsasabi kung sila pong dalawa ay destined. But for now, siguro para sa akin, let's enjoy and let's be happy kung ano po yung na-offer ng Jomcar sa atin. Kasi, yun naman ang purpose natin, no? Yung sumuporta tayo sa kanila kasi napapasaya tayo, di ba? Sumusuporta tayo kasi na ibibigay nila yung mga kasiyahan na gusto natin, naging stress reliever natin sila, di ba? But then, wag po tayong mag-expect ng sobra-sobra, kasi minsan po guys, sa sobra-sobra expectation natin, ay dyan din po tayo nagkakaroon ng tawag dito, dyan tayo nagkakaroon ng disappointment, no? Dyan tayo nagkakaroon ng
tawag dito, yan tayo nagkakaroon ng sama ng loob. Kasi minsan hindi po naibibigay yung expectation natin. Hindi po nami-met yung ating kagustuhan, di ba? So, ayan lang guys, although na supporters tayo, but then, tao din po sila na meron silang sariling pag-iisip. Tao din po sila na meron po silang sariling kaligayahan. And they have their own private life din po na dapat nilang asikasuhin. Kasi kung napapasaya po tayo ng Jomcar, ay malay po natin meron pa pong ibang bagay na mas nakakapasaya din po para sa kanilang sarili, di ba? So, ayun lang ko sa akin guys, no? Minsan ang pagiging supporter natin, ilagay natin sa tama. Ilagay natin sa kung hanggang saan lang tayo at alamin natin kung hanggang saan lang yung boundary natin. Huwag natin sila pangunahan kasi minsan nasasakal po yan sila. Minsan hindi nila alam kung saan nila ilulugar yung sarili nila. Diba? They're trying their best na mapasaya yung mga supporters. May bigay po yung expectation ng supporters. But then, may mga bagay po talaga minsan na hindi natin pwedeng ipilit. No? May mga bagay po talaga minsan na kailangan nating magsakripisyo. Diba? So, ayan lang guys. No? Let's hope and pray na magiging okay pa rin po. And doon sa mga buzzers, natural lang yan. Buzzers is always buzzers, di ba? At sabi nga nila, pag ang puno ay humihitik sa bunga, ay marami po talagang babato dyan. And isa na po dyan yung Jomcar kasi sa katayuan po ng Jomcar Love Team ngayon, ay talaga naman pong hitik na hitik sa bunga na talagang marami ang babato dyan, di ba? So, yan lang guys, no? Huwag natin masyadong seryosohin yung mga negatibo kasi tayo lang din naman po ang may stress. Ang importante na okay naman po ang Love Team ng Jomcar ngayon. Tuloy-tuloy pa naman yung series nila at tuloy-tuloy naman yung napapasaya natin. And nakita naman natin na parang mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin naman si Jomar at saka si Baby Carla. Wala naman pong nagbago, di ba? And yeah. Di ba? Kung napapasaya tayo, may karapatan din mo silang maging masaya at piliin kung ano yung mga bagay-bagay na makapagpasaya sa kanila. At minsan may mga tao sa buhay nila na hindi na tayo party doon. Di ba? Sabi ko nga, may mga pribadong buhay din po yan mga yan. Di ba? So, yan lang. Think positive always at support sa mga totoong supporters ng Jomcar. Alam ko meron kayong tiwala, no? At ang pamahal at suporta nyo nandyan pa rin. So, stick kayo doon sa kung ano yung positibo na paniniwala ninyo. Kasi yan lang naman po ang importante, di ba? Yung mapapasaya tayo, no? Dito sa social media, sobrang toxic na po, no? Pero kung meron doon sa isang bagay na napapasaya kayo, stick lang kayo doon, di ba? So, ayan lang guys, no? Minsan kasi lalong lumalala yung issue kasi kumbaga nagiging overthinking tayo, di ba? So, doon sa mga buzzers, sayaan na lang po natin sila as long as masaya naman tayo sa Jomcar, masaya naman yung mga supporters ng Jomcar, and okay naman si Baby Carla at si Kalingap Jomar, di ba? Okay naman sila, wala naman tayong nakitang pagbabago at negatibo, di ba? So, ayan lang, no? Malay ninyo, di ba? Sa lahat-lahat ng mga issue at kaguluhan na to, ang ending sira pa rin naman dalawa ang magkakutuluyan. So, thank you so much and God bless everyone. Bye-bye.